magandang umaga, DJ Chacha, at sa lahat po ng nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat po sa panayam po ngayong umaga. Sir, ito nga po, patuloy pa rin yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo po ng inyong ahensya ang BFAR na magkakaroon po ng 3,000 pesos na fuel subsidy. Ito pong ating mga mangingisda. Ang sabi po ninyo ay meron ng 50 million pesos ngayon na nakalaan talaga na pondo na directly pwede nating ipamahagi dito sa ating mga fisher folks. Sir, linawin muna natin, itong 3,000 pesos fuel subsidy na ito na ibibigay po ng BFAR, doon po kasi sa ilang mga balita, ang sinasabi nga, mga motor banka lang ang bibigyan po natin ng ayuda. Ang registered po ay 200,000 na mga mangingisda na ang gamit ay motor banka. Pero dito, 15,000 lang ang bibigyan. Sino-sino po talaga ang mga makakatanggap nito? Yung 15,000 po, yan po yung parang initial number lang muna natin sa ngayon, taking into account po na ang nakalaang pondo sa ngayon ay nasa 50 million pa lamang po. Pero hindi ibig sabihin naman po nito ay doon tayo titigil sa numero na yon. Dahil sabi nga po natin, ang tinatarget po natin ay nasa around 150,000 to 200,000 na motorized bangka. Mm-hmm. So tuloy pa rin po tayong magre-request ng pondo para madagdagan po ito. Oo, so 15,000 initial na numbers lang po ng mangingisda. Sir, saang areas po ito? Iba't iba po ito, DJ Chacha, no, sa lahat po ng mga regions natin. Ibinabase po kasi yung mga beneficiaryo doon po sa listahan ng RSPSA, yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Ipinapasa po ito sa central office at dito po pinoproseso yung paggawa po ng mga card, yung cash card po na ipipresenta doon sa mga gasolinahan ng ating mga mangingisdang benepisaryo. At doon naman po sa mga nasa isla at malayo sa mga gasolinahan, cash voucher po ang ibibigay sa kanila na worth 3,000. Oo, dalawang bagay po sir. Sabi nyo kalat po itong areas ng mga mangingisda natin na makakatanggap. Saan pong rehiyon una yung unang tatanggap? At yung listahan na sinasabi nyo po, kailan po ito huling in-update? Mula po Region 1 hanggang pong sa Mindanao, lahat po ng regions ay may mga identified po tayo, beneficiaries. At ang listahan po ay naisumitan po ito kasi available naman po yan sa database, tinitingnan doon. And another po kasi consideration ay dapat nasa 5th class municipality yung ating mga mangingisda na beneficiary po dito. 5th class municipalities from Region 1 to Mindanao, sir. Bawat rehiyon, Yes, since 15,000 lang yung first rollout, bawat region, ilan po exactly mga mangingisda ang tatanggap ng 3,000 piso? And paano po malalaman ng isang mangingisda na motor banka ang gamit na kasama po siya dun sa qualified na tatanggap ng 3,000 pesos? Ino-organize po sila, nakikipag-ugnayan po ang ating mga provincial fishery office sa local government units sa mga munisipyo po through the municipal agriculture office at ina-identify po at ini-inform yung mga mangisdang na tukoy or napili para po maging beneficiaryo dito. I just couldn't give you DJ Chacha yung exact number per region, Yes, no, kasi po yan, marami po yan. Pero as I've said, 5th class municipality po ito. Mm-mm. At yun nga po, kapag na-identify na po sila, sasabihin sila and then ipapatawag sila, inorganisa para ma-distribute po yung mga cash card at cash voucher. Oo, we understand, Sir Nazer, at naiintindihan din po natin yung hirap din po nito kasi nga 15,000 lang muna yung unang mabibigyan ng mga fisher folks po natin. Sir, kailan exactly ang simula ng tanggapan nitong mga mangingisda natin? At isang beses lang din po ba ito, kagaya po ng ipamimigay doon sa ating mga drivers? Posibleng magsimula na po by next week yung distribution po natin. In fact, katulad ng naipahayag namin National Director, kasi ang parang conduit po natin dito, yung Development Bank of the Philippines. Sila po yung pinaka-conduit natin. So hopefully by next week. And then sa tanong po kung one time po ito na ibibigay sa ating mga fisher folk. Pero tama po kayo, parang mababa kung titingnan natin, no, na 3,000 pesos lang one time.
Kaya po sa ngayon, nagpahayag na rin po ang aming kalihim si Secretary Francisco Chu Laurel na posibleng matap po yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Mm-mm. So yung nasa 10 billion po yun. So yun po ay supposed to be for calamity na usually natatap po natin yan mga second to third quarter ng taon kung saan nagkakaroon po ng mga kalamidad. Pero since ito pong nangyaring krisis sa ngayon, maituturing din naman na kalamidad. So tinitingnan na po ng departamento na baka matap po itong pondong ito at tinidetermine na po kung magkano rito ang pwedeng ma-allocate sa mga farmers and fisherfolk para po madagdagan yung ibibigay po nating assistance sa mga mangingisda. Oo nga, ako'y nagtataka lang, Sir Nazer, kasi hindi kayo na babanggit nitong DSWD sa kanilang AIX. Di ba, Sir, ang DSWD nag-allocate ng 30 billion para sa 5,000 cash assistance sa nasa transportation sector. Hindi ba kayo man lamang na timbrihan o nakalabit nitong DSWD? So ngayon, Manong Ted, wala po talagang existing ngayon, parang mechanism patungkol dito sa assistance na ginagawa ng DSWD. Although in the past po, naging beneficiaries din po ang ating mga mangingisda nitong AX program. So baka po posible na maging covered ulit ng programang ito. Titingnan po natin ang posibilidad na yan dahil po malaking halaga din po ito na ipinatutupad ng DSWD. Oo nga, Sir, kasi itong ating mga mangingisda, lalo na itong nasa ating po lamang municipal waters, ang masyadong apektado ngayon. Di po ba sa mga panahong ito? And definitely, they are also in crisis individually. Kaya nga po siguro maganda kung kayo po'y maisama ng DSWD. Ano pong balak nyo ngayon? Ito ba hindi nyo po nabalitaan o alam nyo na po ito na meron silang pamimigay po na tigli 5,000 piso? Mas malaki pa doon sa inyong 3,000 pisong voucher for fuel. Yes po. Natutunghayan po natin ito sa balita, I think yesterday, based on our news monitoring. And siguro, Manong Ted, I will discuss this po with the top management. Baka po pwede na makipag-ugnayan si DSWD at yun nga, makonsider na itong ating mga mangingisda na maituturing po natin frontliners when it comes to food security. Kasi pagka-apektado po sila, apektado din po ang ating consumptions. Yung presyo, posibleng tumaas yung presyo ng isda. So yes, Manong Ted, thank you for that recommendation. We'll see to it na mapag-usapan po ito ng management. Okay, sige po. So sir, sa ngayon, sa mga nakikinig po sa amin ngayon na may mga fisher folk po sa kanilang mga lugar, ano po ang inyong mensahe? Baka ho ang iba'y nag-aabang po ng napaka-importanteng biyayang ito. Pwede po kayo makipag-ugnayan, lalo na po kung yung munisipyo po ninyo ay nasa 5th class municipality. Ang BFAR po ay nagtatrabaho hanggang sa level ng probinsya po. May Provincial Fisheries Office po kami na nakikipag-ugnayan naman sa mga munisipyo. So pwede pong pumunta kayo sa inyong munisipyo at alamin kung yung pangalan nyo po ba ay natukoy or napili bilang beneficiaryo. Pero sabi ko nga, Manong Ted, itong 15,000 masyado pa po itong maliit. Nagsusumika po kami na madagdagan yung pondo para po mas madagdagan pa yung numero na makinabang po nitong fuel assistance. And even the 3,000, tingin namin po talaga ay maliit. That's why we're looking at increasing this to 5,000 depending po doon sa pondo pang pwedeng makalat po ng ahensya, Manong Ted. Oo, kasi ang layo niyan doon sa nasa transport sector, no, na meron kang minimum po ang sinasabi dito ho sa iba 7,000, 8,000 na fuel plus 5,000 cash na ibibigay po ng gobyerno. O sige, so Sir Nazer, salamat po na marami. Kung kayo po may gustong ibalita po, gusto ho ninyong gamitin pong aming himpilan para po sa pagpapalawak nito, kayo po lamang makipag-ugnayan po sa amin. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat din si Chacha sa pagkakataon pong ito. Mabuhay po kayo. Thank you. Yan po ang spokesperson po naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Nazer Briguera.
Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.